Your creation is nothing but dust. I'm holding a masterpiece, a work of great beauty. I'm holding a masterpiece, my labor's not gone. A trophy, a treasure, a worth beyond measure. I'm holding a masterpiece of love. Heavenly Father, sometimes I question your ways. Why do you ask me to mold simple pieces of clay? Give me eyes to see the future, though it's hidden from my view. Give me compassion as I'm holding a treasure for you. I'm holding a masterpiece, a work of great beauty. I'm holding a masterpiece, my labor's not done. A trophy, a treasure, a worth beyond measure. I'm holding a masterpiece of love. I'm holding a masterpiece, a work of great beauty. I'm holding a masterpiece, my labor's not done. A trophy, a treasure, a worth beyond measure. I'm holding a masterpiece of love.
Di ba nasa skin? Tapos yung pali, ano na dagat. Gosip yun dapat naloko ka naman. Ano po kayo? Isa lang. Morning po. Basta po tayo. Ay! Bata ka kasi tingin mo eh. Alam mo, alam mo, teenager mo. Yan na pala yun. Chansa. Ano na? Chansa. Oo nga. Yung mga Hawaiian.
Mountain sa Mayor. Mayor. Good morning po. Good morning po. Gusto po kayo? Declare. Uy, si Kapalis natin yung ating mga Kristo. I've worked so hard for Jesus. I know what's to say. I've sacrificed a lot of things to walk the narrow way. Nagawa mo. I gave up fame and fortune. I I left the throne of glory and shouted the Lord. My hands were nailed in anger upon a cruel cross. But now will make it truly with your hands sacred mine. Cross. Oh Jesus, if I die upon a foreign field to be no more than Check. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Para malungkot naman po kayo. Amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. Kung kayo masaya tayo magsitayo, pag may lumawit, tuloy na po ang mga sumpo po sa page 90 po. Revive us again. Page 90 po. Ay yung sambong po. Revive us again. Kaya dyan na po pala. Amen. Amen. First na sa praise thee, O God. Ready? Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is gone above. First up. Hallelujah, thank the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thank the glory. Revive us again. Give them some now. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our life. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Let's go now. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every sin. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last one now. Revive us again. Fill his heart with thy love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Buksanin po natin ang ating mga Bibles po. Proverbs chapter 84. Proverbs chapter 24 po.
May nandiyan na pabalat. Amen? Amen. Ako pa sa verse 1, tayo pa sa verse 2, hanggang umabot pa tayo sa verse 34 po. Amen. Verse 1, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Verse 2. True wisdom is an house builded, and by understanding it is established. A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength. Wisdom is too high for a fool, he openeth not his mouth in the gate. The thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. If thou forbear to deliver them that are drowned unto death, and those that are ready to be slain. My son, eat thou honey, because it is good, and the honeycomb it is sweet to thy taste. Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous, spoil not his resting place. Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbles. Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked. My son, fear thou the Lord and the king, and meddle not with them that are given to change. These things also belong to the wise. It is not good to have respect of person in judgment. But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Say not, I will do so to him as he done to me. I will render to the man according to his work. And lo, it was all grown over the thorns and nettles, and covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Yet a little sleep, a little slumber, and a little folding of the hands to sleep. Amen. Last verse, ready, read. So shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as one. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Proverbs. Ating binasa ngayong umaga. Amen. Are you happy this morning? Amen? Praise the Lord. Sabi po ng Bible dyan sa verse 10. Sabi natin yung verse 10. Sabi ng Bible, verse 10. Let read. If thou fail in the day of adversity, strength is small. Sabi ng Bible, pag ikaw ay mandumo sa araw ng kahirapan, sa araw ng pagsubok, sabi ng Bible, ang iyong kalakasan ay maliit. Diba? Kasi bakit? Sinusubok ang ating kalakasan, higit lalo ang ating pananampalataya sa araw ng kagipitan, sa araw ng karamdaman, sa araw ng kahirapan. Right? Amen? Amen? That's why we need to have a strong faith. Okay? Dapat tayo po maging malakas sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Ngayong umaga tayo po dadako sa ating bagong lesson. We have our new a series of lesson. Natapos na rin about the demonstration of faith. Ngayon naman po ay pupunta tayo about decision making. It's all about decision making. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Bawasan mo ka ng pag-base. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Andiyan na po kayo? Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Ready, basa. Whether therefore ye eat or drink
or whatsoever you do all to the glory of God. You see, sabi ng Bible, ikaw man ay kumain, o ikaw man ay uminom, o ano man ang iyong ginagawa, sabi ng Bible, gawin mo lahat para sa kalwalhatian ng Diyos. Okay? A right relationship with God. Yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Tayo muna po ay manalangin na ba naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoong nasa langit, Amang Banal. Kami po ay nagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan ngayong umaga at nagpapasalamat po sa inyo pong kabutihan na pinag-alob. Salamat po. Na sa unang araw po, Panginoon, sa linggo, kami po inyo pong natagpuan po, Panginoon, sa bahay sambahan at maglulahati sa Espiritu at katotohanan. Tulungan po kami po, Panginoon, ngayong umaga, maging sa aming pong bagong lessons about decision making, O God. Ay po mabigay po, Panginoon Lord, ng tamang puso sa bawat isa sa pag-aaral niyo pong salita. Ingatan niyo po, Panginoon. Salamat po sa mga anak niyo na maaga po, Panginoon. At maging before na tayo, sila po ay nandirito na po sa bahay sambahan. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pag-strive na makarating po, Panginoon, na on time sa church. At sa mga anak niyo po ay nasa daan pa, ingatan niyo po sila, makarating po sila matiwasay po, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po sa iyong biyaya, patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasalaman po namin kayo. Ang labing dalangin po namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, makakaupo kayo. Maraming salamat po sa inyo po pagtayo. At muli, magandang din akong po ulit yung kanya, timpla niya. Kahirapan ako ang agapan natin. Okay? At dito, tandaan po natin as an introduction of our lesson, every day, bawat araw, ang Diyos ay binibigyan po tayo ng oportunidad o pribilehiyo, mga kapatid, para gumawa ng desisyon. Yung nandito ka ngayong umaga, kapatid, ibig sabihin yan, ikaw ay gumawa ng desisyon. Amen? Amen? Yung mga wala, gumawa rin sila ng desisyon, kaya wala sila. Amen? Kaya, desisyon lang yun, kapatid, ang buhay natin. Kaya pagkising natin sa bawat umaga, yung ating binasa kanina, kapatid, anong gagawin natin para sa kalwalhatian ba ng Diyos o para sa kalwalhatian natin? Okay? It is always a decision every day. Ngayon, sa mga decision yan na ating ginagawa, if we are not careful, kung hindi po tayo magiging maingat, ay meron pong adverse effect. Meron po itong epekto sa ating presenting buhay at maging sa ating pinagpanghinaharap na buhay. Kaya ngayong decision natin ngayong kapatid ay makaka-apekto kung ano po yung buhay na meron po tayo sa panghinaharap. Amen? Amen? Oo. As God's people, bilang mga anak ng Diyos, we are all encouraged to make decision based on our relationship with Him. Tayo po dapat, mga kapatid, ay mahikayat na gumawa ng desisyon ayon sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, ngayong umaga, sabi ko nga po sa iyo, nandito ka sa bahay sambahan. Nawa, nandito ka ngayong umaga sa pagkatbagit. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? As God's children, mga kapatid, we ought to be in the church. Amen? Amen? Na dapat na tayo po'y nasa bahay-sambahan, mga kapatid, at mga pagpupuri sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. May all of us decide to be closer with God daily. Nawa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay magdidesisyon na tayo ay dapat maging lalong malapit sa Diyos, kapatid. Amen? Amen? Yan po dapat ang ating pong hakbangin. Kaya hindi po tayo yung palayo sa Diyos, kundi dapat tayo po'y palapit ng palapit sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Sa ating lesson, na meron po yung ask ngayong umaga, do you have all the acts? May ask po kayo? May task po yung ask ninyo. Para alam natin kung alam niyo kung saan, baka may newspaper ang hawak mo yan. Baka naman ay Manila Bulletin ang hawak mo. At ang sinasagot mo yung mga puzzle. Mga luwang tap yun, puzzle. Alright, dito sa ating lesson, mga kapatid, number 1, a decision that consists of a right relationship with God will not violate clear teachings from God's Word. Kung tayo po'y gagawa ng desisyon, mga kapatid, na naaayon sa relasyon natin sa Diyos, hindi tayo makakapaminsala sa katuruan ng salita ng Diyos. Hindi natin mababiolate. Hindi natin, ano bang violate? Violation. Yun, ang galing na talagang teacher talaga. Ano bang in-major niyo, ma'am? Hindi natin malalabag, mga kapatid. Okay? Hindi natin malabag ang katuruan ng salita ng Diyos. Gaya niyan, sabi ko nga po sa Diyos, pinakasimple. Bakit nandito tayo ngayong umaga? Kasi nagdesisyon tayo dahil ang anak tayo ng Diyos, kapatid. Amen?
And we did not violate the teaching of the Word of God. That's why we are here. Because we know, as God's children, we ought to be in the church. Amen? Because Sunday is for the Lord, for God's children. Amen? Okay, tinan niyo po sa Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sa Hebrews chapter 4 verse 12. Kung hayan po natin ito, sabi po ng Bible, ready, basa. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You see, the Word of God, sabi ng Bible, is quick. What does it mean quick, mga kapatid? Sa Bible, it means to say alive. Ang salita ng Diyos ay buhay, kapatid. Kaya nga ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay kasi nga buhay. Amen? It is powerful, makapangyarihan ang salita po ng Diyos. Marami pong mga tao, kapatid, at mga kulto na kung saan pinuliksan nilang salita ng Diyos, matagal na silang abo, pero ang salita ng Diyos nandito pa, amen? Nandito pa. And it will forever, mga kapatid. Sharper, sabi ng Bible. Sharper, ano ibig sabihin sharper? Ito po ay mas matala sa ano? Sa two-edged sword. Yung two-blade, double blade. Kasi, Batanggen yun to, alam niya yung double blade eh. Yung double blade na espada, mas matulis, mas matalas pa sabi ng Bible. So, ibig sabihin niya, kahit ibato mo yan, kapatid, ano man yung tatamaan ka talaga. Tama, amen? Yung double blade eh. Tama? Kaya pakanan man ang tama o pakaliwa, kapatid, o patusok man, kapatid, ay talagang tatama yan. Kasi nga, mas matalas siya, sabi ng Bible eh. At kaya niyang paghiwalayin, sabi ng Bible, ang kaluluwa at espiritu. Even the joints and marrow. You see, yung mga joints natin at yung marrow. Ano po yung marrow? Yung laman ng buto. Diba? Sa bulalo, diba? Kaya marrow. Diba? Abot niya hanggang doon. And it is the discerner of thoughts, sabi ng Bible. Ang salita po ng Diyos ang nakakatalastas ng ating mga kaisipan. At maging, sabi ng Bible, the intents of the heart. Kaya nga yung motibo ng ating pong puso, alam ng salita ng Diyos. Amen? That's how powerful it is. That's how quick it is. That's how lively it is, the Word of God. Letter A. Our decisions, that's why our decision must be based on the instructive Word of God. Instructive. Word of God, instructive, instruction. Ito po yung mga kautusan ng, sa atin, mga kapatid, ng Diyos. Ano sabi ng 2 Timothy? 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Are you there? Okay, ready, read. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sabi ng Bible, all is Scripture. What is that? This is the Bible. Okay? Ang Biblia, lahat ito, mga kapatid, from Genesis to Revelation, sabi ng Bible, is given by inspiration. What does it mean, inspiration? Hindi po yung inspiration na inisip yung mga kabataan, meron yung inspiration. Hindi po yan. Hindi po yan tama yan. Amen? Sabat ang ibig sabihin ng inspiration, from the Greek word theopnostos. Theo means, Brother Theo, amen? Theo means God. Pero hindi yun si Brother Theo, malintang siyang Theo, amen? Theo means God. Nutus means breath. So it means to say the Word of God is God's breath. Ito po'y hininga ng Diyos. Gaya nung tao ay nililang ng Diyos, siya po ay kinurtian ng tao, mga kapatid, nandyan, mula sa alabok ng lupa, pero wala pang buhay. Pero sabi ng Bible, hiningahan niya, sabi ng Bible, and that body became a living soul. You see, the breath of God, mga kapatid, gives life. Amen? So with the Word of God, because this is God's breath, ito po'y hininga ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga pag binabasa natin, kapatid, amen, ang samyo ng hininga ng Diyos ang ating naamoy, amen? Kaya natin pinag-aralan, kapatid, it is the very Word of God. Tandaan natin, the Bible does not contain the Word of God. Okay? Ano yun po? Ang Biblia hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Ang Biblia, salita ng Diyos. Okay? The Bible is the very Word of God. Yun po yun, mga kapatid. Kaya ito mismo salita ng Diyos ito, kapatid. Amen? Kaya huwag mo saan nilalagay, amen?
Huwag kung saan ano pinapatong mo, amen? Papatong mo, ano diyan, mga kapatid. That's the Word of God, mga kapatid. That is the very Word of God. Sabi ng Bible sa verse, kaya sabi ng Holy Spirit, given by the and is profitable, napapakinabangan for doctrine. What is doctrine? Doctrine will teach us what is right. Doctrine will teach us what is right. Dati, wala tayo sa Biblia, kapatid. Hindi natin alam kung anong tama-tama. Amen? Basta lang kung ano lang, basta lang. Kung ano yung isip natin tama, yun lang gagawin natin. Pero ang Biblia, nagtuturo talaga sa atin kung ano ang tama. Okay? Okay? It is a profitable for doctrine to teach us what is right. Reproof. What is reproof? Will teach us, to teach us what is not right. Kung ano naman yung hindi tama. Eh po yung reproof, mga kapatid. Kaya tuturo tayo, mga kapatid, ng mga bagay na hindi tama. Mula sa Biblia, ang salita po ng Diyos. Correction. What is correction, mga kapatid? Will teach us, mga kapatid, how to do right. Ikukorek tayo. May mga bagay na nagagawa tayo mali. May mga bagay na hindi natin alam dati, mga kapatid, na mali. Pero salamat ang salita ng Diyos, correction. Amen? It will teach us how to do right, mga kapatid. At sabi ng Bible, not only correction, instruction. What is instruction? To teach us how to keep right. Paano tayo manatiling nasa tama? Hindi manatiling tama, ha? Kundi manatiling nasa tama. Amen? Magkaiba po kasi yun, mga kapatid. Yung manatiling kang tama, at tanda po natin, wala tayong katama-tama. Amen? We are all but the sinners. Amen? Saved by grace. Amen? Pero salamat, inilagay tayo ng Diyos sa tama. Amen? Kaya we need the instruction of the Word of God in order for us to what? To be taught how to keep right. Paano tayo manatili sa tamang katuruan ng salita ng Diyos? Kaya sabi ng Bible, that the man of God, yung man of God yan sa verse 17, not the pastor, hindi lang po yung pastor maputid, but the man and the woman of God, every believer in Christ, sabi ng Bible, truly furnished, sabi ng Bible, that the man of God may be perfect. What is that perfect? Yung hindi na magkakasala. Perfect means maturity. Na ikaw ay magmamature, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? May be perfect, sabi ng Bible, truly furnished unto all what? Good works. Sa lahat, sabi ng Bible, ng mabubuting gawa, mga kapatid. Amen? Kaya nga, God knows. Saan ba tayo? Number 1 pala tayo, di ba? God does not want us. Saan ba ako? Ba't ba nalito yata ako dun sa'yo? God does not want us to drift away from His will, and so He gave us His Word. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na mapalayo tayo sa Kanyang kalooban, kaya binigyan tayo ng Kanyang salita. Okay? Ang salita po ng Diyos upang mailapit tayo sa Panginoon, kapatid. Amen? Amen? Okay? Praise God for His precious Word that guides and governs us toward good works, ways, and wisdom. Kaya matutunan natin ang tunay na mabuting gawa, mabuting kaparaanan, at karunungan mula sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. When you make decision, base your decision according to the instructive Word of God. Amen? Huwag kang magbabase ng decision ayon sa iyong emosyon. Kasi ang emosyon pa bago-bago. Amen? Gaya yan, kapatid, tinatamad ka, magdi-decide ka, sisimba ba ako? Siyempre, dahil nagbabase ka sa katamaran mo, ayun mo na simba. Amen? But when we base according to the Word of God says, mga kapatid, right? Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Sabi ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon. And number B, our decision must be based on the inspired Word of God. Base dapat, mga kapatid, sa inspired Word of God. Yun po ibig sabihin ng inspired. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, ito po ay God's breath. Ito po ay hininga ng Diyos. God's Word directly came from His mouth. It is called God's breath. Okay? Since God's breath made us, we must decide based on His breath that never fails. Na hindi na bibigo. Sabi ng Matthew 24 verse 35. Alam niyo po yun, di po ba? Matthew 24 verse 35. Sa mga nakakalam, ready, recite, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not. You see, sabi ng Bible, ang langit at lupa. Pero yung langit na tinutukoy ito, kapatid, hindi po yung God's abode, ha? Hindi po yung God's abode. Okay? The heaven, mga kapatid, it is to say the firmament.
Okay? The firmament, the seven, the Bible call it heaven. Kaya meron pong 3 layers. So, doctrine po mga kapatid ha. Meron pong heaven, sabi ng Bible. The first layer, yan, nililiparan ng mga ibon at mga flying object. Yan po yan, yung tinatawag na first heaven. The second heaven is the firmament, kung saan saan nandun ang galaxy. Yun po yung second heaven. But the third heaven is God's abode. At doon tayo mapatid paroroon. Amen? Kaya sabi ng Bible, all the planets, okay? All the planets and everything there in the solar system, sabi ng Bible, will pass away one day. But the Word of God will not pass away. Amen? Mananatili ang salita po ng Diyos. Kaya nga, kung ang salita ng Diyos ay mananatili, ay dito natin iangklang ating desisyon, kapatid. Amen? Pwede kang maloko, kapatid, ng tao. Gaano man ka bulaklak ang kanilang mga pananalita sa iyo, kapatid. Tama po? Amen? But the Word of God, mga kapatid, will never fail us. Amen? Because it will not pass away. Kaya dito ka. Titingnan mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pag ikaw ay magdesisyon. Amen? Ay, ayan. Magdesisyon ka, lilipat ka. Pag lumipat ka, mga kapatid, ng lugar, dapat tingnan mo ang salita ng Diyos. May simbahan ka bang madadaluhan? May madadaluhan ka ba? Yun dapat yung una nating isaalang-alang. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Not our own kingdom, but the kingdom of God. Ay, paglilipat ka, may simbahan ka. Kung meron, ganitong klaseng simbahan din po ba na meron tayo, kapatid, di ba? Yun yung iisipin natin, kapatid. Yun po yung kukonsidera natin. Kaya pag tayo po aalis, kapatid, para ba sa ikalalago natin o para sa ating ikalulugmok? It must be based in the Word of God, amen? Let's trust and inspired Word of God. Letter A, number 1, a decision cannot violate the clear teachings. Number 2, a decision that consists of a right relationship with God will not cause others faith to stumble. Will not cause others to stumble. Ang ating pong tamang desisyon ayon sa ating tamang relasyon sa Diyos, hindi ito maging kadahilanan upang ang pananampalataya ng iba ay mag-stumble o para sila po ay tumigil, para sila po ay mahinder, mga sa kanilang pananampalataya. Do you remember Caleb? Naalala niyo po si Caleb, mga kapatid ni Jashel? Pero hindi yun, amen? Numbers 13, verse 30. Tiyan po sa Numbers, Book of Numbers. 13:30. Bakit ang pangit ng tunog? Masyado mo yatang nawala yung mga 13:30. Nakita niyo po, 13:30. Proverbs 13:30. Masyadong matining. Basa mo ng kape. Nagdamo konting asukal. Ang sabi ng 13:30 Proverbs, Proverbs. Numbers, I should say, but most natin sa Proverbs. 13:30, ready. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. It is apart from this part of the time, mga kapatid, na kung saan during the time na sila po ay nasa wilderness, going to the promised land. Going to the promised land, at inutusan ni Moses, mga kapatid, yung mga 12 tribes, they're going to represent. Meron pong elders from 12 tribes na pupunta para mag-espiya, mga kapatid, sa Canaan, the promised land, para pupunta sa Canaan. Pero siyempre, nung pagpunta nila doon, ay nakita nila mga Canaan na nandoon, mga kapatid, mga giants, lalaki, mga warriors. Kaya nga yung mga 10 representative, sila po ay nanlumo. Kaya nung pagbalik nila kay Moses, hindi pwede pumunta doon. But Caleb stood, sabi niya, 30, and Caleb stilled the people. Binigyan niya ng kapayapaan ng mga tao, sabi ng Bible, and said, let us go at once and possess it, for we are well able to overcome it. You see, the faith of Caleb, na kung saan nag-i-encourage sa iba that their faith must not stumble. Our action must cause others to serve God more. Amen? Letter A. Our action must cause others to serve God more. Dapat yung ating aksyon, mga kapatid, ang ating ginagawa ay makakapanghikayat sa iba para maglingkod pa sa Diyos. Amen?
Will my action, the question is, will my actions cause other Christians to be hindered in their walk with God? Tayo po'y tatanungin mga kapatid, ang ating po bang aksyon, ito po ay nagiging dahilan para sila maglingkod sa Diyos o nagiging dahilan para sila mahinder maglingkod sa Panginoon? Our actions should challenge others to serve God more. Dapat tayo pinakakapanghikayat sa iba para maglingkod sa Panginoon. We must understand that we must all be a blessing to each other. Amen? Amen? Okay? Dapat tayo po'y maging blessing sa isa't isa. We must not put a stumbling stone on the racetrack of other believer in Christ. Kaya we should not look down others, mga kapatid. May kakayahan ang bawat isa na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos, iniligtas ka. Hindi nagkamali ang Diyos, nilagay ka sa simbahan, mga kapatid, para wala kang magawa. Amen? Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay pwedeng gagamitin ng Diyos. You see, tinatin sa Numbers 32. Numbers 32. Tinatin po itong mga tao ito ng discouraged sa Israelites. Sabi ng Bible sa 32 verses 7 to 12. Basahin natin. Numbers 32 verses 7 to 12. Are you there? Ready? From verse 7, ready read. And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord had given them. Thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. For when they went up unto the valley of Eshcol and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the Lord had given them. And the Lord's anger was kindled the same time, and he sware, saying, Surely none of the men that came up out of Egypt from 20 years old and upward shall see the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, because they have not wholly followed the Lord. Verse 12, save Caleb the son of Jephunneh, and the Kenizzite, and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. You see, sabi ng Bible, they discouraged the heart of the Israelite, mga kapatid. Sila'y naging dahilan, mga kapatid, para sila'y mag-Istanbul, para sila'y mapanghinaan, at sila'y nagreklamo kay Moses, tutuloy ba pa tayo, Moses? Balik na lang tayo sa Egypt! Ang gagawin nyo na, isasalang mo kami doon, kami mamamatay doon. Because of these 10 people, because of these 10 spies, mga kapatid, na kung saan, imbes, kaya na-encourage nila, mga kapatid, ang mga tao ng Diyos, diniscourage nila. Tayo po ba'y nakakapang-encourage, mga kapatid? Sisimba ka ba sa Sunday? Nakakapag-encourage po ba tayo? Pinag-iisipan ko pa Kaya ako nga din, parang hindi rin ako sisimba. Gusto ko huwag na tayo sumimba para dalawa tayo. Babalik ka ba mamaya ng hapon? Are we, yun po, because they discouraged the heart of the people, verse 10. Yun po, verse 10, let's read. And the Lord's anger was kindled the same time, and he sware, saying. Ang galit ng Diyos, sabi ng Bible, ay kindled. Yun, hindi rin, nana ko. Umalab, nasindihan. Nasindihan mo na, di ba? Kindle, di ba? Nasindihan at umalab ang galit ng Diyos. Diba? You see, mga kapatid, ang Diyos po ba, mga kapatid, lagi na lang Diyos na maamob, no? Nagagalit din ang Diyos, amen? Amen? Kaya huwag tayong pakampante, mga kapatid, ang bait naman ng Diyos sabi nga ni Pastor Carl, di ba, nauunawaan naman ako ng Diyos. Matagal ka nang inuunawa ng Diyos, kapatid, amen? Pero naunawa mo na ba ang Diyos? Do you understand God now? Okay? Naunawa na ba po natin ang Diyos, mga kapatid? At dito makikita po natin, praise the Lord, meron po out of 10, out of 12 spies, there were 2, mga kapatid, in the person of Caleb and Joshua. They stood up, mga kapatid, and they said, we will go up at once. Kakayanan natin yan. Amen? Natandaan natin, majority will not always be right. Amen? Not because mas marami ay laging tama. Actually, sa Bible, mga kapatid, yung mas marami, lagi mali Yung kaunti, mga kapatid, sabi ng Bible, di ba, amen? Huwag kang pumunta, mga kapatid, sabi niya, sa malawak na dal, na kung saan mas marami nakakasumpong doon, yan ay daan ng kapahamakan, amen? Ngunit ikaw ay dumaan doon sa makipot na daan, sabi ng Bible, na kung saan kakaunti lang nakakasumpong. Amen? And when the people, mga kapatid, chose Jesus to be crucified on the cross, mga kapatid, they are majority, amen? And it doesn't mean, mga kapatid, they're right. You see, mga kapatid,
It doesn't mean they're right. You see, 10 out of 2, how many percent is that? About 20% lamang, more than 20%. Pero they stood up. Sila'y tumindig mga kapatid. Amen? Amen? Okay? Kaya huwag tayong titingin sa bilang kapatid. Dapat tumingin tayo mga kapatid sa relasyon natin sa Diyos. Amen? Nang bumalik ng hapon, kakaunti lang naman bumabalik. Kaya kakaunti kasi hindi ko bumabalik. Amen? Oo. Ikaw ang dahilan mga kapatid. Amen? Yung si mga kapatid, ikaw ang nagiging dahilan. Naunawaan natin yun mga kapatid. Amen? Yun dapat ang maunawaan natin sa ating relasyon sa Diyos. We should be like Joshua and Caleb. Let us challenge the faith of others through our faithfulness. Dapat ma-challenge natin ang iba sa pamamagitan ng ating katapatan, hindi sa ating katigasan. Let us put away the curse from God's people through our obedience and faithfulness sa pamamagitan ng ating katapatan at pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Amen. Letter B, our action must cause others to serve God more, and our attitude must cause others to love God more. Dapat ang ating pag-uugali, mga kapatid, ay makapanghinikayat tayo sa iba na lalo nilang ibigin ang Diyos. Nandito ka kapatid, pero yung ugali mo hanggang hindi nababago. Di ba? Maasim pa rin, di ba, ang pag-uugali. Kung maasim yung amoy, at least natitiis na. Amen? Amen? At least matitiis na kung maasim yung amoy eh. Pwede pang napagtsatsagaan. Pero pag maasim yung ugali, ay hirap, di ba? Amen? Amen? Ay dapat maalis, mga kapatid, amen, ng tapang, maalis ng tapang ng salita ng Diyos, yung asim ng ating pag-uugali. Tingnan niyo po sa Mark chapter 14. Itong kasaysayang ito, mga kapatid, na kung saan merong babaeng balo na nag-serve sa Panginoon. Mark chapter 14. Okay. Mark chapter 14 verses 3 to 9. Are you there? 14. Wala pa ako eh. Okay, verse 3. Ready? Basa. And being in Bethany, in the house of Simon the leper. Sa kabila. He and sat at meat. There came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation. You know what? May indignation, kapatid, within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For she hath the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me ye have not always. She had not done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily, I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken for a memorial of her. See, meron pong babaeng balo na lumapit sa Panginoon nung siya'y nasa bahay na Simon the leper, mga kapatid. At sa pagpunta niya doon, mga kapatid, bumasag siya ng alabaster box of ointment with very precious ointment. Napakamahal, mga kapatid. Pag-aralan nga po natin yan, it cost 1 year salary. At binasag lang niya, kapatid, sa paanan ni Jesus. Upang pabago, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi dahil ang Panginoon, mga kapatid, nangangamoy yan. Pero sabi na ba, in preparation for His burying. Pero mga tao na sa paligid, birong taong ito, pinasag na, pagkamahal-mahal niya na. Pagkamahal-mahal niya na. Ngayon, pag-aralan natin sa pagtitignan mo sa isang account, mga kapatid, si Judas actually nagsabi, mga kapatid, kung sana ibinenta na lang para naibenta ng 300 penny, para may bigay na lang sa mahirap. Pero actually, ang plano niya, para lang kumitin. Kung naibenta na lang yan. Ano sa mga tao, di po ba, amen, mga hindi nakakaunawa, anong nangyayari sa inyo? Anong ginagawa niyo? Nag-aaksaya lang kayo ng oras yan. Ang bira, ang tagal-tagal naman ng inyong simba. Kami matagal na kami nakauwi, kayo nandiyan pa. Tatangali na. Nasabi ng Panginoon, well, trouble with the woman. Bakit mo inaabala yung babae ito? Ay gumagawa siya ng buting bagay para sa akin. You see, mga kapatid,
if our attitude, mabutin, is good, is godly, we will cause others to love God more. Not this kind of attitude, because bad attitudes should not have a place in God's work. Amen? Lahat tayo meron pong masamang pag-ugali, mabutin, right? Amen? Pero dapat, nung tayo pinaligtas na, nilagay tayo sa simbahan, ay nababawasan na, kung hindi pa talaga ubos. Amen? Amen! Kaya hindi naman po yung napaparami. Ay, sama naman nung pag dumadami pang sama ng ugali, di po ba? Okay? Ay, dapat tayo po'y napapabuti kasi po'y napapalapit tayo sa Diyos, kapatid eh. Amen? Kaya bakit? Pag tayo, habang tayo po'y papalapit na palapit sa Diyos, kapatid, tandaan niyo po, siya po ang ilaw. Lalo nating nakikita yung kanyang kabanalan at nakikita natin yung ating pong kasalanan. And we are not worthy, kapatid, to come unto Him who is holy with our sinful nature. Praise the Lord, He washed us, He cleansed us, He saved us. Amen? Amen. Eh dapat, iwanan natin yung mga masamang pag-uugali. It is always a privilege, tandaan niyo po kapatid, to work, to serve, to labor, and love our great God and our Master Jesus Christ. Our attitude in the service of the King of Kings should be evaluated every now and then, so we will not fall short of God's requirement of giving our best. Dapat chinecheck natin ang lagi ang puso natin, kapatid. Am I right with God? Sa araw-araw nating buhay, wag lang paglinggo, kapatid. Kasi bakit? Maipunan ka. Amen? Maipunan ka. Every day of our life, we need to check our heart. Ikaw nakakalam ng puso mo, kapatid eh. Amen? It is only between you and God. Kaya pag sumala na ang puso mo, kapatid, you come to God, Lord, make my heart right with Thee. Itama mo ang puso ko, Panginoon. Kasi kung ayaw mo magpatama, kapatid, may tama ka. Amen? Sinatamaan ka ng salita ng Diyos. Okay? It means to say, kung tatamaan tayo, kapatid, nais ng Diyos tayo po'y maiwas to. Amen? Let us do more and go for more. Okay? He is our King of Kings. Dapat, tayo po ang mag-adjust, hindi po ang Diyos, kapatid. Amen? Amen? Oh, pabayaan ang Diyos ang mag-adjust sa atin. Sino tayo para mag-adjust sa Diyos? Sige nga. No way. He is God. He is holy, kapatid. Binigyan na po tayo ng kanyang salita na ating babaybay, na ating susundin, na ating gagawin upang magampanan natin yung kanyang kalooban. Lord, kung susundin mo ito, Panginoon, abay gagawin ko yan. Wow. Kaya maraming nagbibigay ng kondisyon sa Panginoon eh. Lord, pag ako'y magkatrabaho, maglilipod ako sa iyo. Wala pong nangyaring ganun. Wala pong nangyaring ganun. Amen? Wala pong nangyaring ganun. Sabat ang tunay, mga kapatid, amen? Kahit wala pang trabaho, naglilingkod na sa Diyos, amen? O pangingin ng trabaho. Pag napigyan ng trabaho ng Diyos, alam niya ang Diyos ng bigay, kapatid, maglilingkod pa rin sa Diyos, amen? Mga kapatid. Kaya nga, it will not cause others' faith to stumble. And number 3, I think this is last, amen? Last point. Number 3, a decision that consists of a right relationship with God will not harm the body as the temple of the Spirit of God. Our body, this body that we have, templo yan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, open your Bibles. 1 Corinthians chapter 6. We are in the church, Maputen. What we study is the Word of God, the Bible. Amen? Are you there? Verse 19, ready read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. You see? Ito po si Apostol Pablo, kine-question niya mga Korinto, mga kapatid, sa bagay. Sila yung mga immoral eh. Sila yung mga karnal. Okay? Sila yung mga karnal. The Baptist Church in Corinth, mga kapatid, they are living in carnality. Dahil bakit? Sinasabi nila ligtas na sila and they can live according to their way. Saved naman na sila eh. Pero sabi ng Panginoon, ano sabi ni Apostol Pablo? What? Ano? Hindi nyo ba nalalaman, sabi niya mga kapatid, ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa sa inyo, which ye have of God, and ye are not of your own? Mula nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, are you saved? Amen. Mula nung tayo po'y tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. Okay? Tumira sa atin ang banal na Espiritu, mga kapatid. Amen? Siya ngayon natin naging comforter eh. Amen?
Itong katawang ito ay naging templo na, tahanan ng banal na espiritu, kapatid. And sabi niya, kapatid, hindi natin ito pag-aari. Pag-aari ito ng Diyos. And we are bought with a price. Tayo po ay binili sa halaga. Ano pong halaga ang iyon? Yun po yung dugo ni Kristo na nagdamat sa krus ng Kalbaryo. And that price is priceless. Ganon tayo binili ng Panginoon, kapatid. Sabagat ganon niya tayo inibig upang makapanahan sa atin ang banal na espiritu. Dahil alam mo na sa banal na espiritu na riyan, kapatid, ayusin mo buhay mo, amen? Hindi ba nung araw, mga nandito na adult, mga kabataan, hindi na nila. Minsan, di ba nung araw pag may bisita sa bahay, di ba pag may mga bisita sa bahay, lalo pag yung bisita talaga ay gustong-gusto mong nandoon, abay anong gagawin mga kapatid ng mga magulang? Aba, pambira, kakatayin yung manok Samantalang nakikita mo yung manok araw-araw, abay nagtsatsaga kayo sa talong, nagtsatsaga kayo sa palaya, naglalagay sa sita, pambira yung manok, tilaok ng tilaok, ba't di sila nagkakatay ng manok? Ay mamaya may dumating na bisita, kunin mo yung manok, patayin mo't katayin, nagtinola tayo. Ay natakam ka naman, kala mo naman kakain ka, abay nung naluto na, ay dun muna kayo kakain mo na bisita natin. Lulunok-lunok ka na lang. Sarap ng tinola. Aamoy-amoy mo na lang Ay gamit yung pinggan porsilana, ang ingay na porsilana, di ba? Okay? Ang ingay ng porsilana, pagkakain ka ng araw, pag umingay pa yung pinggan mo, pakagalitan ka ang ingay ng pinggan mo. Eh siyempre, lata kaya yun, eh man? Kaya nung araw, kapatid, disiplinado kami, hindi kayo may mga kabataan na ngayon. Disiplinado kami pagkakain, hindi lumalapag yung aming kutsara sa pinggan. Nalutang. Kasi kung oras na tutunog Ayan. Tapos pag magmuya ka mga kapatid, talagang may silencer. Wala nang muya, lunok na lang. Tapos ang bilis mong kumain. Ba't ang bilis mong kumain? Pag matagal ka na kumain, ang tagal mong kumain, di wala mo sa kaluluwa. Ganun nung kapatid kami. Kaya disiplinado kami. Pero mga kabataan ngayon, wala na. Pag didisiplinahin mo, may report ka na sa Bantay Bata 163. Nanaan niyo po kapatid? Okay. Yun. Ba't ba natin napunta doon? Hindi naman yung lesson natin Naalala ko lang kapatid. Kakatayin yung manok. Tapos ilalabas yung pinggan kapatid na papasakit. Yung kulay orange na merong bulaklak, merong saging sa drawing niya. Ang sarap kumain, di ba? Pag pinagtsatsaga kami sa pinggan na meron pang mga tilbak-tilbak na ikasa ilokado. Abi nung dumating yung bisita, ilalabas yung pinggan mga kapatid na babasagin. Tapos natulog pa yung bisita, inilabas yung mga kumot mga kapatid. Samantalang kami ang kumot namin katsalang. Abay, inilabas yung mga blanket. Bakit? Aba, gusto kasi yung bisita di ba ba, man? Pero tandaan natin, ang banal na espiritu hindi bisita, amen? He resides in us, amen? Siya'y nakatahan sa ating kapatid. Hindi po siya bisita. So what does it mean, mga kapatid? We need to do what the Holy Spirit wants us to do. Amen? Oh, nice ng banal na espiritu para sa ating mga kapatid. Because letter A, our body is a gift from God. Regalo yan ng Diyos, mga kapatid, ang ating katawan. Genesis chapter 1 verse 27. Tingnan niyo po. Genesis chapter 1 verse 27. Lahat ng bahagi ng ating katawan, kapatid, regalo yan ng Diyos. Amen? Ay, huwag mong baguhin. Pwede mong improve. Huwag mong baguhin. Amen? Sabi nga ni Pastor Carl, di po ba? Dahil sa namumroblema sa ilong, mga kapatid, nasarat, ipina-appointed. Ito tuloy ba pahinga sapagat sobrang naipit? Ano? Ang sakit na. Okay? Sabi ng Bible, Genesis 1:27-28, so God created man in His own image, in the image of God created He him, male and female created He them. You see, ang liwanag ang Biblia, kapatid. Sabi ng Bible, God created man in His own image. Sa larawan ng Diyos, kapatid, nilalang niya tayo. Salamat sa larawan ng Diyos, hindi sa larawan ng ang unggoy. Bagamat mayroong iba, parang mukhang unggoy din, di ba? Pero sa larawan pa rin, yun po ang Diyos, yun po, doon po siya nalulahati. And male and female created He them, sabi ng Bible. Amen? Babae at lalaki, sabi ng Bible, create ng Diyos. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos, kapatid. Amen? Tandaan niyo po yan, kapatid. Babae at lalaki. Ephesians chapter 2 verse 10.
Ephesians chapter 2 verse 10. Hindi niyo po, sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 10. Okay, are you there? Sa New Testament po yan. Ready, read. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk on in them. You see, mga kapatid, we are Christ's workmanship. We are God. We are His workmanship. Okay? Tayo po yung workmanship, kumbaga obra maestra ng Diyos, created in Christ Jesus unto what? Unto good works. Unto good works. Mabubuting gawa, kapatid, doon tayo nilalang ng Diyos. Every breath we have is a gift from God. Amen? Bawat hininga mo, kapatid, yan po ay regalo ng Diyos. Amen? Isang araw, dahil ang tao, mga kapatid, sa kanyang pag-abuso ng kanyang katawan, bibilihin na niya ang kanyang hininga. May Ate Ines na, di ba? Isa-isa na lang hininga pag nag-asma. Pero nag-strive sa biyaya ng Panginoon at ng Diyos ay nag-extend ng kalakasan sa kanya. Amen? Ay, minsan, habol-habol lang hininga, gawa ng asthma. Ganyan. Pero maraming mga husband naman, mga may asthma din. Pag mag-desisyon, ask my wife. Hindi makapag-desisyon, ask my wife. Eh, yung mga may asthma naman ng mga lalaki, mga batid. Okay? The human body with all intricacies is indeed a gift from God. Let this body be used for His service. Amen? Nawa itong katawang ito magamit sa paglilingkod sa Diyos. Saturday, last day. Yesterday, mga batid, sa aming pong morning devotion, it's all about the soul winner's hand. Patungkol sa kamay na binigay sa atin yung Diyos, saan natin gagamitin ang ating kamay? Okay? Whatsoever thy hand find it to do it with all thy might. Alam niyo po, meron yung mga tao na walang kamay. Ang kamag-anak tulpo. Wala silang kamay. Pero meron mga walang kamay, bagamat wala silang kamay, mga kapatid. Ginamit nila ito, mga kapatid, kung ibig ko sabihin, training nila yung kanilang paa. Di ba? Meron yung mga kikita nyo, yung paa nila, yung ginagamit nila pangkain nila, o kaya sila ay gumagawa ng mga bagay-bagay para sila makapamuhay. Amen? Sa pamagitan ng kanilang paa, hindi naging hindrance na wala silang kamay. Meron naman yung mga iba, mga kapatid, ginawa nilang oportunidad para makapanlimos. Kaso nga lang, mahirapang manlimos kasi walang tatanggap. Kasi walang ang kamay eh. Ginamit naman nilang oportunidad po yun, mga kapatid. Pero tandaan po natin, pinagbihan po tayo ng kumpletong bahagi ng katawan natin para magamit natin sa paglulati sa Diyos. Amen? Amen. Let this body be used for His service because it's a gift from God. Let her be our body is the temple of God. God, when we got saved, as I have said a while ago, the Spirit of God resides in us. Nasa atin na ang banal na Espiritu, mga kapatid. Ang sabi ng Bible po dito, mga kapatid, sa 2 Corinthians 1:22, basahin natin yan. Okay, matatapos tayo. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Nandiyan na kaya? Okay, ready? Basa. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. See, nung ikaw ay naligtas, nung tayo ay naligtas, tinakatakan ka. May tatak ka na. What does sealing implies, mga kapatid? Okay? It's all about ownership. Amen. Authority. Amen? May selyo ka. It means to say, mga kapatid, pag-aari ka na, mga kapatid, ng Diyos. Pag-aari na po tayo ng Diyos. At sabi ng Bible, it is in our heart, earnest in the Spirit in our heart. It means to say, the moment we receive Christ, the Holy Spirit resides in our heart. Kaya nga sabi ng Ephesians 4:30, yun na po, basahin natin. Ephesians 4:30. Ephesians chapter 4 verse 30. Are you there? Ready? Basa. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of grieve not, sabi ng Bible. Huwag mong pagdalamhatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Di ba sabi ko, pag may bisita ka, gusto mo pag-aalis yung bisita mo, kapatid, dapat maganda ang sasabihin niya. Hindi yung pag-alis niya, ano ba naman doon? Tawag doon, hindi rin, pagkain nila, alat-alat. Bagamat masamang ugali yun, kapatid, right? Amen? Nakikain na siya pa nagreklamo, di ba? Amen? Pero as much as we can, mga kapatid, we want to malugot natin yung bisita, tama po, amen?
Eh, ang nakatira sa ating kapatid, naman natin bisita ang banal na Espiritu. Sabi ng Bible, grieve not. What does it mean? If you do the things that the Holy Spirit doesn't want is, then you grieve the Holy Spirit. Pag ang ginagawa mo, kapatid, ayaw ng banal na Espiritu, malungkot ang banal na Espiritu sa iyo. Kaya nga, maging sa ating countenance ay nandiyan. Okay? Makikita natin, kapatid, sa ating countenance. Are we grieving the Holy Spirit? Ginigrieve ba natin? When we do the things that the Holy Spirit doesn't want is, we grieve Him. Walang magagawa kasi nandiyan siya. Ngayon, dahil sobrang bugbog sarado na siya sa ating kapatid, sabi niya, uwi ka na lang, anak. Amen? Kailan lang aalis yung banal na Espiritu sa ating kapatid? Pag tayo pinasa langit na. Kaya gusto mong umalis na? Gusto mo na umalis? Ang banal na Espiritu sa iyo. Pag nasa langit ka na, yun po yun, kapatid. Kaya nawa sa kanyang pag-alis, nakontento siya sa iyo, nasatisfy siya. Hindi dahil siya po'y na-discontented, right? Amen? Amen! We should not grieve Him. Huwag nating pagdalamatin. We must remember that we are just a steward of our life. So we must take care of our body so that it will last long for Him. Tayo po ay steward. What does it mean, steward? Katiwala, manager. Hindi natin pag-aari. Hindi natin pagmamay-ari, mga kapatid. Ngayon ako po yung nagtatrabaho, mga kapatid, di ba makita nila manager. Minsan pag maka-request, mga kapatid, yung customer, akala nila pagmamay-ari ko na yung magmamay-ari mo na yung kumpanya eh. Ay, sir, ma'am. Ay, as much as I want, sabi ko, ay hindi ko naman po pwedeng gagawin kasi hindi ko na pagmamay-ari ito. Minsan, di ba, sorry sa mga senior ha. Mga senior, di ba, kung may faculty, sa ako sa Goldilocks, di ba, magpa-discount ng cake. Ma'am, sabi ko, hindi talaga pwedeng discountin yung cake kasi ang nandun lang po sa batas yung mga primary necessities. Eh, yung cake po kasi hindi po primary, luxury na po kasi siya. Nandun po yan, nakalagay po yan doon sa inyo pong na booklet. Ang pwede lang po ang bread. Pwede po bread. Yung pastry nga hindi rin pwede. Alam niyo po ba yun? Ang pwede lang, magkaiba kasi pastry sa bread. Okay? Yung pastry includes the yung gawa din sa cake. Yung pastry. Pero yung bread, mga kapatid, yung hopia, yung mona, yun yung mga bread. Yung po basic necessity. Pwede po kayo doon, ma'am. Pero 5% lang yun. Pag bread po, 5% lang ang madi-discount na nakalagay po doon. Ang 20% mga kapatid, yung basic, bigas, yan. Ulam, mga kapatid, yan. Kakain po kayo, ma'am. Sabi ko, 20% discount po kayo yan. Tapos less VAT pa, ibig sabihin ay 32% ang maliless niyo. Ay, bakit nangyari yan? Ma'am, as masasaiwan po, hindi po ko pag-aari ang kumpanya eh. Manager lang po ako. Katiwala. Ngayon, kung ibibigay ko yung hindi na dapat, ako naman pumawagan ng trabaho. Ano ibig kong sabihin, kapatid, tayo po'y katiwala lang sa buhay natin. Huwag tayo mag-asta na pag-aari natin, amen? Amen. Kaya nga may kasabihan, di mo ba, pag hindi mo pagmamayari, iniingatan mo talaga, tama, amen? Hindi mo pagmamayari. Kasi pag may mamayari mo, papalitan naman yan. Pero pag hiniram mo lang, hindi mo pagmamayari, uy, ingatan mo yan, hiniram ko lang yan, nakakaiya. O dapat ganun po yung asal natin sa ating katawan. This is not ours. Okay? It is, we are God's steward. Para tayo po'y humaba pa sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Eh, makita mo, yung mga abusado sa katawan, saan sila nagtatapos? Sa hospital. Saan sila nagtatapos? Mga sa dialysis center. Tapos magreklamo sila sa gobyerno. Ano ba namang klase hospital to? Ang hirap naman magpila sa hospital na to. Eh, bakit kasi nag-iinom ka noon? Inabuso mo ang katawan mo. Eh, nasa hospital ka, magreklamo ka. No, kaya ano niyo po yung kapatid, amen? Amen? Hindi nila nakita kung paano nila inabuso ang katawan nila. Nandun sila sa hospital, reklamo sila. Eh, sana walang tao sa hospital kung hindi mo inabuso ang katawan mo, amen? Sabihin ko naman, amen? Kung ako doktor. So, wala ko dito. Wala rin akong problema. Kung hindi mo inabuso katawan mo. Right? We need to be a good steward. Letter A, our body is a gift from God. Our body is the temple of God. And let us read lastly, our body is to glorify God. Ang katawan natin ay dapat gamitin natin sa paglulahati sa Diyos. God did not make us for ourselves, not for ourselves, nor for the world, but for Him alone. Hindi niya tayo ginawa, hindi niya tayo create para sa ating sarili lamang o para sa sanlibutan.
Ito po'y para sa kanya lamang, kapatid. Ang sabi ng Ephesians 4:24, basahin niyo po, nandiyan yan sa handouts niyo, di ba? Ay, wala po. Ephesians 4:24, buksan niyo po ang inyong mga Bibles. Ephesians chapter 4, verse 24, ready, basa. And ye put on the new man, which after God is created in righteousness and truth. You see, mga kapatid, we put on. Now we are saved. We need to put on the new man. Huwag na tayong mamuhay sa dating buhay na meron tayo. Tandaan po natin nung nilalang ng Diyos, si Adan at si Eva, it is perfect. Okay? They are perfect. Pero sila po'y nahulog sa pagkakasala. Kaya nawala po yung disenyo ng Diyos sa kanila. Kaya nga pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden eh. They are not worthy anymore. Because they are sinner. Pero salamat, ibinalik ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nung nagdalang ang kanyang banal na sa krus ng Calvary, siya namatay, tinilibing, sa itong araw siya muli, nabuhay. At nagkaroon po tayo, mga kapatid, ng bagong buhay. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a naging bagong nilalang tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po'y naging bagong nilalang na. Eh sabi ng Bible, dahil tayo po'y bagong nilalang, isuot natin. Di ba't pag mayroon kang bagong gamit, parang gusto mo araw-araw sinusuot mo, tama? Amen? Amen? Araw-araw gusto mo sinusuot, bago eh. Lalo nung bata kami, ngayon kasi lagi na kayo may bago, parang walang kwenta na lang eh. Eh kami nun talagang bira lang magkabago, once a year lang eh. Once a year lang magkaroon ng bago. Kapag mayroong bago talaga pambira, talaga wala nang labahan, bago yan. Hindi ka nilalaban para maamoy pa yung amoy bago. Oo, para lang nila bago. Di ba iba yung amoy ng bago, yung pagbagong open lang sa plastic, di ba? Bago. Laban mo, hindi, para maamoy nila bago. Amoy pamis na. Di kapatid, tayo po'y bagong nila lang. Anong naamoy nila? Bago o luma? Anong naamoy sa atin ng tao? Di ba nga maamoy ba sa atin, kapatid? Ay, yung dating tayo, ay dapat hindi na. Maamoy sa atin yung sambyo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Maamoy sa atin yung God's breath. Okay? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Revelations 4:11, sabi ng Bible, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Sa pleasure ng Panginoon tayo po ay nilalang. A service that glorifies the Lord is a service done in His ways and for His name through the local Baptist church. Alamat na tayo piniligtas, inilagay niya tayo sa simbahan, kapatid. Amen? When you got saved, nung ikay naligtas, naging kabahagi ka sa pamilya ng Diyos. Pero nung ikaw naman po'y nabautismuhan, naging kabahagi ka sa simbahan ng Diyos. Amen? And that is the Baptist Church. Amen? Amen! Oho, ang kaligtasan ay kay Kristo. At sa paglilingkod, mga kapatid, ay through the church. Sabi po ng Biblia. Kaya sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10. It's just basic. 5 minutes, matatapos na tayo. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10. Ready? Basa. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Sabi ng Bible, hindi makakalimutan ng Diyos, hindi siya liko para makalimutan niya ang iyong paggawa at ang iyong pagpapagal ayon sa iyong pag-ibig. Ay salamat sa Panginoon for that recently concluded, mga kapatid, na camp po natin, and your work, your part, your contribution, your sacrifice will never be in vain. Amen. Will never in vain. It is recorded in heaven. Recorded yan sa langit, mga kapatid. Recorded ng Diyos yan, mga kapatid. Because you do it, mga kapatid, through the church. Amen? Sabi ko, every activity that we have in the church, mga kapatid, is an avenue for us to involve. It is our avenue for us, mga kapatid, to be of use for God. Okay? Kaya ang ating buhay Kristiyano, mga kapatid, is not just a Sunday routine. No, tapos ng Sunday, wala na. No. It must be a day-to-day basis, mga kapatid. Amen? Nasa day-to-day basis. Ang sabi ng Bible sa Ephesians 3:21. Ephesians 3:21. Ephesians 3:21, read it. Unto Him the glory in where? In the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Meron po mga community work, mga kapatid, ang gobyerno, ang barangay, ang city, o mga school ay meron din, mga kapatid. Kaya meron mga tinatawag, mga kapatid, sa school na brigada. Tama, amen? Oho, meron po mga brigada. Tandaan po na yan. But when we talk about giving glory to God, sabi ng Bible, must be done through the church. Must be done through the church. Tapos kami sa San Pedro kasi maraming mga workers, mga kapatid. We do that brigada actually. Kahit wala po kami estudyante sa school, pupunta kami. Pero ang purpose namin, mga kapatid, makapag-share ng salita ng Diyos. We gather the teachers.
They need to hear the gospel first because before we do the brigada. Kami po yung naglilinis sa mga school po nila, mga kapatid. Bangmat wala po may estudyante doon. Pero kami pong condition naman, maupo muna sila para makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, yun po mga kapatid. Sabi ng Bible, unto Him be glory in the church by Christ Jesus. Word without end and amen. Ayaw patungkol sa paglulhati sa Panginoon mga kapatid. We must do it through the church. Amen? Amen. Through the church, hanggang sa walang hanggang. Sabi ng Bible, sa langit ba may church pa rin? Siyempre, meron ba? Amen. Meron din. Amen. Sabi ng Bible, without end eh. Walang katapusan. Kung dito nagsasawa ka na sa simbahan, kapatid, bira, pupunta ka ng langit. Paano yan? Amen? How can you enjoy heaven if you cannot enjoy church here on earth? Kaya itama mo puso mo, kapatid. Itama natin puso natin. Okay? Itama natin ang ating puso. The best way to glorify God is by serving Him what? Wholeheartedly. Hindi po half-hearted. Dapat wholehearted. That's the best way. Minus nothing, plus nothing. Hindi na tayo susobra doon sa wholehearted, kapatid. Amen? Yung sa mga tao magmamayabang pa, 1,000%. Ano nung mangyari 1,000%? No? Ang pinakamataas na lang, 100%. Amen? Amen? Pag gano'n sa yabang nila, di mo ba, sigurado ako, 150%. Ano yun? Walang ganun. Kaya about serving God the best way, it must be done wholeheartedly. Buo, kapatid. Buo. Buo, hindi po kalahati, hindi po 3/4. Amen? Tayo pag humingi ng blessing, gusto natin buo. Pero pag maglingkod sa Diyos, gusto natin kalahati. Amen? Amen. Are you there? Amen? Na tayo may magsimba, kapatid, buuin natin. Nandito ka lang ng umaga, kapatid. Pag ka lang ng hapon, amen? Pag naligo ka, kapatid, maghihilod ka na rin, amen? Amen? Magsabon na rin, amen? Pero nung camp, kapatid, buhos lang sila sa tabo, okay na? Kasi madalian lang eh. Consider na yun. Pag gano'n naman. Pero kung ikaw naman ay talagang totoong maliligo na ng maayos kasi. May we all decide to have the right relationship with God. May we all decide to have a relationship with God. Tayo po mga kapatid, tandaan po natin, meron tayong kakulangan. Lalo rin mga kapatid, meron tayong butas sa isa't isa. Pero salamat sa Diyos, pinupuno niya kapatid. Amen? Kung tayo po ay may puso na handang maglingkod sa Kanya, wholeheartedly. Amen? Are you blessed? Amen? And next week, meron tayong 3 lessons about decision making. So saan nakabase ang ating decision? Dapat sa salita ng Diyos. Amen? Tayo po consider, tayo po manalangin. Meron tayong baptism, praise the Lord. Meron tayong isang baptism this morning. To God be the glory. Tayo po manalangin namang Diyos namin na sa langit. Panginoon, salamat po Amang ngayong umaga sa lesson. Truly, Lord, oh God, it is really important, oh God, to make a decision. Kahit hindi kami gumagawa ng decision, Panginoon, actually gumagawa kami ng decision upang hindi gumawa ng decision. Nasalamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na basihan ng aming pong decision. The mere fact that your children right now is in the church, oh God, it is a right decision. Especially our visitors this morning. Pagpalaan niyo po sa isa po ngayong umaga na susunod sa tubig bautismo. Kayo po magpala sa inyo pong at ganun po ang pong morning service ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Let us witness our